Okay, so today is former President Rodrigo Duterte's birthday, and maraming nagrarally today all around the Philippines, including dito sa city namin. Yun, let's start with the topic. So, palagi kong naririnig sa TikTok, sa Facebook na wala na ba daw justice dito sa Philippines? Bakit daw ipinamigay na natin si Duterte sa mga banyaga? And why can't we do the trial ourselves? Bakit hindi pwedeng domestically i-trial si Duterte? Bakit binigay natin siya sa ICC or sa mga banyaga? So, yan yung una kong i-discuss ang ICC. Hindi siya banyaga per se. Kasi it's an organization na former member tayo, and there are a lot of countries that are member of it. And to make it simple, it is a membership na kapag kasali ka, required kang makipag-coordinate kung merong mga kaso for example, ang leader ng mismong country mo. So, isa ang Pilipinas na miyembro dati, and obligado ang Pilipinas na mag-comply, no? For example, if may tumakas na criminal dito sa Pilipinas, and it so happens na meron siyang crimes against humanity, no, na kaso, and dito siya nagtatago, obligado tayong ibigay siya sa ICC kasi miyembro tayo. Yun yung pagkakaintindi ko sa ICC, no? Nalala ko dati, the reason why Duterte withdraw is naaanoy siya sa fact na nakikialam ang ICC sa war on drugs, and kaya withdraw niya tayo. And kung i-analyze mo, it's for me it's a red flag, kasi ba't mo naman itatanggal yung membership mo? Itatanggalin mo lang siguro kung meron kang ginagawang illegal or hindi na legal, no? Kaya tinanggal mo yung membership natin kasi takot ka na pakialaman ka. And dati naalala ko, sinasabi ng mga DDS na dilawan daw yung ICC. Bakit nakikialam sila? May problema naman dati yung US na merong war versus Syria, binumbahan ng US. Bakit walang crimes against humanity? Mga puro red herring, no? At the end of the day, whatever man ang kaso ng ICC sa other leaders, at the end of the day, may kaso yung presidente natin, no? Kaya yun, may arrest warrant siya from the ICC. Now, tinatanong ng iba, wala na ba tayong justice system dito? But pinamigay natin si Duterte? The reason is, ganito po yung naintindihan ko, no? Hindi naman ako law student, pero sa pagkakaintindi ko, wala namang domestic na investigation na nangyayari. During sa time ni Duterte, maraming biktima, maraming mga pulis na napakulong for murder, maraming mga na-dismiss na mga pulis, pero marami ding biktima na sinasabi nila na hindi enough yung justice na yon, hindi enough na pulis lang ang hulihin. Dapat managot yung mga nag-utos sa pulis, nag-utos sa kapulisan. Dapat ireklamo talaga, kasi kung hindi, magpapatuloy yung patayan. Yun yung hinaing ng iba. So, you can imagine, during that time, who would want to sue the Philippine president? May immunity ang presidente, and kontrolado niya ang justice system. Remember Chief Justice Sereno, 'di ba? Kinasuhan niya and natanggal sa posisyon, 'di ba? So, walang nakalap yung domestic na justice system natin sa kung ano pala ang mga pagkakamali ni Duterte. In a way, you're like asking na, hey, arestuhin mo si Duterte. Wala namang arrest warrant ang domestic natin, kasi wala namang nakalap na ebidensya. Either walang nakalap or nagbubulag-bulagan sila sa mga nangyayari dati sa administrasyon ni Digong. And that's the reason why ang ICC ang nag-step in, and talagang meron silang na-conduct na investigation, talagang yun na, sinerve na nila ang warrant. So yun yung pagkakaintindi ko. Meron tayong justice system, except that
it can't serve a warrant of arrest kay Digong kasi again wala siyang pwedeng ma-serve na warrant kasi wala siyang alam, wala siyang kinalaman sa kung ano yung mga crimes. Sino yung mga alam? Ang ICC, kasi doon nagreklamo sila Trillanes, De Lima at ang yung mga biktima sa ICC, no? Kasi na-feel nila na hindi gumagana yung batas natin versus kay Digong kung magsusumbong sila sa justice natin dito. Yun yung nangyari po. So, wag na po kayong umiyak mga DDS na bakit hindi dito. Kasalanan yun sa administrasyon ni Digong. Walang nakalap na ebidensya para arestuhin si Digong. Kaya napunta tayo sa ICC. Now, sasabihin mo dyan, di ba nag-withdraw na tayo sa ICC? Bakit nahuli pa din si Digong? Now, this is common knowledge already and this is already public knowledge na doesn't mean na pag nag-withdraw ka, immune ka na sa mga nagawa mong kasalanan. Pwede ba yun? Nag-membership tayo, tas before I withdraw my membership, may mga pinatay ako. Cleared na ako sa mga pinatay ko. Suddenly, hindi na ako pwedeng kasuhan. Hindi pwede yun. Kasi nandoon sa kontrata natin na, hey, pwede ka anytime na mag-withdraw sa membership mo. Pero, if meron na kaming na-conduct na investigation while you were still a member, we are going to continue investigating and probably serve a warrant if mabigat talaga yung ebidensya kontra sa taong iniimbestigahan namin. Kaya yun yung nangyari. So, for example, if nag-withdraw tayo around March, kung papatay si Duterte around April, hindi na yun considered as evidence for crimes against humanity kasi outside na yun sa membership natin. Before, ang mga datos na meron yung ICC are the data while we were still a member. Kaya yun yung nangyari na tawag dun, naserban talaga ng warrant of arrest si Duterte after many years of investigation. So, question mo, dyan, di ba dapat hindi na mag-cooperate yung Pilipinas? Hindi na dapat mag-cooperate si BBM kasi hindi na tayo member. Correct, hindi dapat na mag-cooperate. Actually, hindi dapat na mag-cooperate si BBM. Pero anong ginawa ng ICC? They're so very, nilaro nila ito. No? Anong ginawa ng ICC? Yes, wala na kaming body, wala na kaming ICC body. Hindi na namin pwedeng tawagin yung Pilipinas na, hey Philippines, hulihin nyo si Duterte kasi membro pa kayo ng ICC. Hindi na pwede yon. So, ang ginawa ng ICC, tinawagan niya yung Interpol. Interpol, dadakpin namin to si Duterte, do your job. No, so ang Interpol naman na konektado sa ICC, I don't know ano yung connection ng ICC at saka Interpol, no? Pero sa pagkakaintindi ko, yung Interpol, member din tayo. Hindi tayo tinanggalan ng membership ni Duterte during sa war on drugs. So yun yung nangyari na inutusan ng Interpol, hulihin nito si Duterte, makipag-coordinate ka sa kapulisan doon kasi membro pa din ng Interpol ang Pilipinas. And that's what happened. Hindi na tumawag ang ICC sa Pilipinas, tinawagan yung Interpol. Ang Interpol, tinawagan yung police. And mandato ng kapulisan na tulungan ng Interpol kasi membro tayo. Whoever that person is, walang special na tao sa mata ng Interpol. Kaya yun, nag-coordinate ang Interpol sa kapulisan, required tayo makipag-coordinate sa Interpol na huli si Digong. That's what happened. So yun. And if you have a different story, I would like to hear, no? Kasi ito yung mga nakalap ko so far na information na ang question na bakit hindi yung justice system natin ang mag-try or i-trial si Duterte, hindi pwede. Wala tayong ebidensya. Walang ebidensya ang domestic na justice to serve a warrant of arrest kay Duterte. It would be illegal for our domestic justice to serve a warrant to Duterte when in fact wala silang datos. Ang datos nandoon sa ICC na matagal nang nag-research. Kaya nung time na na-serve na yung warrant, bulaga lahat. Kasi yun, kung ang nangyari is kung wala tayo, hindi din tayo membro ng Interpol, hindi na pwedeng dakpin si Duterte dito sa Pilipinas.
Kasi we are no longer member of ICC, we can't cooperate with ICC, and if for example hindi na din tayo membro sa Interpol, wala nang pwedeng makipag-coordinate pa sa kapulisan natin na dakpin si Duterte, at hindi na siya pwedeng hulihin dito sa Pilipinas kasi wala nang jurisdiction dito ang Interpol and wala nang jurisdiction ng ICC. What would probably happen is pupunta si Duterte sa any member of the ICC, for example Hong Kong. I don't know if Hong Kong is a member, but any country na member sa ICC pwede. Any country na hindi Interpol, and not necessarily Interpol but necessarily ICC, huhulihin pa din. Kasi again, yun na nga, naimbestigahan ka sa panahon na miyembro pa kayo at meron kang na-commit na crime sa panahon na miyembro pa din kayo, kaya dadakpin namin yung tao na miyembro namin dati. Kasi yun yung membership natin na agreement. So pag hindi pwede na hulihin si Duterte dito, but if ever pupunta siya sa other na country na member ng ICC, pwede pa din siyang hulihin. Kaya yun din ang kasagutan why Netanyahu, why Putin hindi pa din nadadakip. Kasi yun nga number one, currently in power pa si Putin, and pwede niyang utusan yung kapulisan niya na wag kayong mag-coordinate, and they're not a member of it as well. So pwede dahil meron siyang kapangyarihan, pwede niyang gamitin yung kapangyarihan niya para protektahan yung sarili niya, even if they're a member of Interpol, even if they were a former member of ICC. Pwede niyang gawin yun. So delikado pa din si Putin pag pupunta siya sa ibang country. But the question is, would you dare, if you're a small country, pupunta si Putin sa isang maliit na country na member ng ICC, would you dare as a small country? That's just a question of whether dadakpin ba siya or hindi. Kasi at the end of the day, may laro pa din ng politika, di ba? So si Duterte, timing na wala na siya sa posisyon, and membro tayo ng Interpol. But pwede talaga na mangyari is if presidente siya at that time, pwede siyang may intel. Pwede siyang hindi makipag-coordinate sa Interpol, i-withdraw niya sarili niya sa Interpol, at hindi na tayo tutulungan ng Interpol if ever we have a request. Hindi na natin pwedeng utusan ng Interpol, for example, if may tatakas na mga kriminal galing sa Pilipinas, for example, sa Alice Go, na tumakas sa Indonesia, since member tayo ng Interpol, since hindi na tayo membro, for example lang, nag-withdraw si Duterte, hindi na natin pwedeng i-request sa Indonesia na, hey, tulungan nyo kami, may nakatakas sa amin, and nandyan siya sa hindi na sila obligado na tulungan tayo kasi walang Interpol eh. So yun, and I hope na we ask questions sa mga bagay na bago sa atin. Bago naman to sa akin, bago itong ICC, bago itong mga jurisdiction ng isang entity, ng isang institution sa isang tao. Bago ito lahat. And kasi yun nga, hindi ako well educated sa mga ganyan, and it pays to do some bit of research, to learn something para okay yung mga debate natin. Hindi yung pinanghuhugutan mo is idolatry lang. Ba't nihuhulin siya, mabait naman niya na tao? Hindi pwedeng rason yun. Kasi sa perspective mo lang yun. Sa mata ng ICC na nag-research talaga, ng deep na research, iniimbestigahan talaga, meron silang nalalaman na hindi mo alam sa mga personal level mo lang na knowledge about digong. So ang best na response sa ganito na nangyari kay Duterte is is to ikaw, kung religious ka, pray for him to have a longer life para masagot talaga niya yung mga inaccuse sa kanya. So may news na nga, 'di ba, na nirelease na ng ICC yung mga evidences, 180 plus evidence against kay Digong, and binigay na sa defense attorneys ni Duterte para makapag-prepare sila paano magbigay ng counter evidence, paano depensahan yung mga ebidensya na nakalap ng ICC so far,
Sa pagkakaalam ko, it would take 3 days daw na di ba September pa yung hearing talaga, yung first na hearing. The defense will try to argue, will try to provide counter evidence sa mga binigay na mga ebidensya ng ICC, and it will probably daw take 3 days para trabahuin ng defense kung yung depensa nila. And if the ICC judge masatisfy sa mga counter evidence nila and masatisfy sa mga defense arguments nila, pwedeng free na si Duterte. Pwede, not sure pero pwedeng mag-decide doon ang ICC na hey, okay, mali pala, hindi pala malakas ang mga ebidensya against kay Duterte, mahina pala, so let's not proceed the trial anymore. Duterte is free to go. That's what I understand. So it would take 3 days on September. So sana maabutan pa dito Digong kasi 80 years old siya. Para malaman din natin yung mga defense, no? Para malaman din natin yung mga crime na nagawa ko noon ni Duterte. That's what you should do as a DDS. Kasi yun na-serve ng warrant hindi naman ito pagpang-ipit, no? Kasi kung sasabihin yung iniipit, ano na lang yung nangyari kay Leila de Lima, 'di ba? Hindi yun pang-iipit. So for me, pang-iipit yun, pero wala na akong magagawa. Naserba na siya ng warrant of arrest. Kailangan na niyang depensahan ang sarili niya, which she did. And that's really that's what everyone should do, no? Na kung wala ka naman talagang nagawang pagkakamali, wala kang ikakatakot sa harap ng hukom. Yun din ang ginawa ni Pinoy sa mga accusation sa kanya, yung dingbak siya sa 44, hinarap din niya and napawalang sala din siya before siya namatay. And walang nagrally noon na pang-iipit or something, injustice or something. Wala namang bring Pinoy home dati. Us as supporters, supporter tayo ng mga politics na mga gusto natin, we shouldn't idolize the person. No, we shouldn't idolize the person. If for example ako, gustong-gusto ko si Leila, si Leni Robredo, and if ever man may kaso na haharapin siya, hindi ako magrarally. I would go ahead and face it. I would love for you to face it kasi at the end of the day, wala akong loyalty sa tao. No, hindi ako magiging loyalty sa isang politiko. Loyal lang ako sa politics niya. Kasi meron pa din namang leader na iba ang karakter, iba ang moral, iba ang pero same pa din kami ng pananaw. Paano i-solve yung mga problema dito sa Pilipinas and paano ito paunlarin. So no loyalty whatsoever to the politician sana. No? If they are facing cases, let them face their cases, no? Huwag tayong maging sip-sip na mag-iiyak-iyakan doon sa labas. Kasi hindi namin ginawa yan kay Sereno, hindi namin ginawa yan sa Rappler, kay Maria Ressa, hindi namin ginawa yan kay Leila de Lima. Siguro merong iba talaga na lumalabas at saka iniiyak yung injustice. And obvious naman. But hindi ito obvious na injustice kay Duterte. They had it coming. No? Ang strategy na lang nila is paano protektahan si Duterte. Kaya nga nag-team up ang BBM at saka ang North at saka South kasi yung usapan kay Marcos, ipapanalo ka namin as president pero make sure you protect us, ha? Ganun yung usapan kasi alam na nila na hahabulin talaga sila ng ICC kasi meron naman talagang ebidensya against kay Duterte kasi totoo naman talaga na nangyayari yung mga patayan. Hindi naman yun imahinasyon lang natin. Almost 60k ang namatay, no? Every day may namamatay sa pag-upo ni Duterte. Hindi yun parang lang, no? Na-coincide talaga lahat. So yun dapat, no, na allow the due process to happen. And yun,